Good morning mga kadiskarte. So ngayong araw na to ay gagawa kami ng tulay kasi yung tulay namin ay nasira. So kasi yung tulay namin nabagsakan ng ano guys, oh. Nabagsakan ng sanga ng marang. So ngayon i-repair namin. So samahan nyo kami ngayong araw na to. Let's go. So ito nga pala yung tulay namin guys, oh. Ayan, so tinanggal na namin yung mga kawayan na bulok. Ayan. So nasa ano din to? Isang taon siya bago nabulok. Eh, hindi sana ito mabubulok agad, kaya lang yung gumawa, hindi kasi akong gumawa nito, may gumawa nito. Pinakuan yung kawayan, ayan, oh. So nung pinakuan, siyempre nabaak, bumitak, nakasukan ng tubig. Oh, doon madaling mabulok yung kawayan. Kaya dapat hindi pinapakuan ng kawayan. Tali lang yan, tali. Kasi pag oras na, ayan, bumitak na yan, tuloy-tuloy na yan. Hanggang sa, hihina na, rurupok na. Kaya ngayon, repair lang namin. So nakapukuhan na kami ng pampalit, ayan. Pinutol ko na to, mga nakaraan pa, kaya pinatuyo-tuyo ko pa ng konti. So halos 2 linggo na to. Kaya pwede na to, kumipis na rin to kahit paano. Saka namin ikakabit. So ngayon naghukay na ng poste doon para pagtayo ng poste. Kahoy lang din guys kasi wala man tayong budget pang siminto. So ito dating poste pa to, matibay pa naman, ayan. So solid pa to, solid. Ito nilagyan ko lang ba to, nakasiminto naman to kaya yung dating siminto pa kaya matibay. So ito solid pa naman tong poste na to. Tibay to. Hindi kaya ng anay, oh. Ano bang kahoy to? Ito ata yung ipil na Bisaya kung tawagin. Dito na tayo magpapalit kasi yung isang poste dito nasira. Ayan. Naguha kayong aking pag-umangkin. O yan. Ay ka naman sa mga ano mo dyan, mga vlogger mo dyan, mga views, mga ano mo dyan. Yun yung mga gustong shout out. Yung aking pamangkin, oh, kasama ko sa paggawa. Okay na yan. So ito yung lalagay kong poste guys, o ayan, oh. Ayan yung lalagay ko rin, yung nasapak na sanga ng marang. Eh binagsakan niya kasi, ayun yung ibang sanga niya parang. Pero napakalaki guys, oh. Oh, ito yung pagkasapak. Ay talaga ano, durog talaga yung aking tulay. Kaya gawa na lang natin ng panibago. Okay. So, lalagyan namin yung poste. Yung poste na bumagsak din guys. Ayan o. Yun o. Ayan pala. Bukons. Yun. Dito ka naman sa isang magano. Butas. Higan naman yung kaway dito. Ayan, isalpak na namin guys yung isa. Yung isang, ay, diba yan? Yung isang poste. Ayan o. Sunod dito naman maghukay kami. Para sa isang poste naman. Ayan o, may salpak na. Ayos. Plastar na plastar guys, ayan o. Ngayon dito naman kami maghukay. Dito lang yan. Kuya, dito. Oh. Usod mo ba to? Uy, usod mo ba ang kawayan? Mahirapan ka. So ito guys, pinaprepare ko naman yung ano, sa isang poste naman para matapos na. Kasi wala nadaanan yung kambing namin mamaya. Takot kasi sa tubig dumaan yung guys, hindi sanay sa tubig kaya kailangan malagyan ng tulay agad. Matigas din yung marang. Puro ng marang. Ayun, mga diskarte, ayos na. Ayan o, isang poste namin. Ayan na mga diskarte, naikabit na yung dalawang poste namin, oh. So papatibayan na lang. Bago nalagyan namin ng balagbag. Ito na rin pambalagbag namin, oh. Ayan, malaki na rin to. Umabutan siya ng mga kahit 1 taon mahigit, okay na rin. Matagal-tagal na gamitin na rin yun. So mahaba to mga diskarte, oh. Yung sukat niyan, kawayan ay nasa 24 feet. Kaya medyo nakakapagod din sa kawayan mamutol. Kasi pag walang tulay mga diskarte, mahirap, medyo malalim kasi, oh. Kaya kapag may tulay, pantay lang siya pupunta doon. Dati kasi mga diskarte, walang tulayan. Yun doon, butas yun doon, yung tabi ng puno ng marang, butas yan. Diyan ang daanan namin dati dito. Kaya lang, pag malakas yung ulan, pumabaha, hindi kami makatawid, medyo malakas din eh. Kaya minarapat namin lagyan ng kahit ano, kawakawayan lang na tulay. Kaya ayan, nirecraft pa namin yung butas. Tapos dito na kami nagdugtong. Recraft na rin din kami dyan, tapos sininto namin yung ilalim para tamibay. Para patungan ng poste ng tulay. Ito ayos na. Sa mga diskarte, kakasa namin yung aming kawayan. So ayan mga diskarte, oh. Nalagyan namin ng balagbag.
Okay, nabalagbag na kami. So, ang susunod namin gagawin ay maglalatag na kami ng kawayan. Ayos. Saglit lang. Wala pang isang daang segundo. Tapos na. Oh, wala pang isang oras. Kapag baklas na kami, natapos na. So, medyo mahirap dito yung paglalatag ng kawayan bago. Medyo mabigat mga kadiskarte. Kaya abang-abang lang mga kadiskarte. Bibirahan na namin yan. May ibarat na kawayan. Kasabay. Kasabay. So at ito na nga mga kadiskarte oh. Natapos na yung ating tulay na ginawa. Ayan, may patibay na rin tayo sa gitna. So susubukan na ng kambing natin na tumawid. Ayan. So hindi pa tapos kasi bukas sasahigan pa namin yan. Para yung ating kambing hindi talaga mahirapang tumawid. Ayan, madulas kasi yan kasi basa. Ayan. Dandahan pa siya oh. Sige na, oh, mga busog na yung ating mga alagang kambing mga kadiskarte. Oh, ayan, uwi na. Ayun na po, bumara na po, bumara yung tali. Yan, yan ang hirap po mga kadiskarte pag walang siyang sahig. Yung tali nila bumabara. So tinalian lang kasi namin kasi kanina doon sila pinahulog sa baba. Baka makakain ng may tanim kaya tinali lang muna namin. Pero tingnan mo naman yung tiyan yan mga kadiskarte oh. Oh, yung barako natin, oh, butog na butog oh. Ano? Yung barako, ayaw pa magpahimas niyan oh. Dapat tinanggalan mo agad ng tali para hindi na ka na mahirapan. Ah, tuwang-tuwa sila sa ating bagong tulay. Ang ating mga kambing. Ito oh. Ito ating si John Ray noon. Nung nagpapahimas pa pero ngayon nagpapahimas pa rin. Laki na. Nangangasta na yan mga kadiskarte. Ayan, maganda ng katawan nila ngayon. Mga busog. So yan, nagbarahan na yung mga tali. Ito bumuka dito mga kadiskarte kasi ano, baluktot itong isa yun. Oh. Kita nyo naman yung kawayan, baluktot ayun. Pero bukas, patatabunan yan kasi sasahigan namin ito ng maganda. Tapos ipitin lang. Ganda niya mga kadiskarte, di ba? Oh. Ayos. Oh, tuwang-tuwa si John Ray, tuwang-tuwa sa bagong tulay ah. Nung kasi yung tulay na ito kasi, itong nabulok na to eh, lumalambayog pag kinawiran. Kaya delikado. Ngayon, napakatigas oh. Bagong-bago talaga yan mga kadiskarte oh. Ito yung ating pinakamalaking kambing dito sa lahat. Ayan. Oops, muntik pang malaglag. Ayan, yung pinakamalaking kambing ko dito mga kadiskarte. Lain niya na ay bower. Laki niyan, ayan oh. So buntis na rin yan, nagpababa na yan eh. Uwi na, doon na. Alam nila yung uwian doon mga kadiskarte sa bahay nila. Ito mga kadiskarte oh. Ganda oh. Humiwalay lang tong isa eh. Maganda sana kung hindi ito balaktot eh. Bukas, maano naman yan. So ito, ang purpose itong nakatayo na itong mga kadiskarte na paliter eh. Pampatibay sa gitna. Ayan, naglagay ako ng bakal. Ayan. So anong mm ba yan? So siguro yan, nasa 28 mm. Tapos bakal din nakabli yung aking papatibay. Ayan, nakakalawit dyan. Tapos nakakalawit din dito sa
paliter A natin. Naglagay lang tayo ng ito puno to mga kadiskarte para makapal-kapal. So dito natin inilagay para patibay natin sa ating sa salo. Yan, pinakang salo ng kawayan natin sa gitna. Kasi medyo mahaba mga kadiskarte pag walang salo sa gitna. Lumulundo-lundo, gumagalaw. Pero ito, ayan walang kagalaw-galaw. Oh, sipon lang yung gumagalaw. Ayan. Yun ang diskarte ko dito mga kadiskarte sa paggawa ng tulay. Oh. Kaya itong kable na to, hindi basta-basta ito mapuputol, di ba? Yun doon, nakabaluktot. Tapos nakabaluktot din yan sa taas. Ayan mga kadiskarte. Ayun, yun. Ayan. Kaya ang purpose nitong paliter A na magkasalubong dyan sa gitna. Ayan, magkasalubong sila. Ayan, para lalagyan ko ng brace sa taas. Doon ipapatong yung, doon ko ibabalonbon yung bakal na kable. Pababa naman, nakasalo naman siya. Kaya pag inapakan mo sa gitna mga kadiskarte, dito ang puwersa niya sa taas. O, hindi lulundo yung gitna. Ayan, hindi lumulundo mga kadiskarte. O. Papansin nyo. Ayan, hindi siya lumulundo kasi mayroong suporta sa gitna. Ayan ang ating hanging bridge. Kaya lang hindi pa ito tapos mga kadiskarte. So abangan nyo yung part 2 nito. At papakita natin yung talagang finish niya. O, sakto lang ito mga kadiskarte, daanan ng tao. Ayan. So bali ilan yung kawayan na inailagay namin? 2, 4, 6, 7. Nilitan ko lang kasi dati mga kadiskarte, 10 kawayan kasi hanggang dito sana yan. Tapos meron pa dito. Isa pa sana dito, kaya lang sabi ko makas masyado sa kawayan kaya nilitan ko na lang. Itao lang naman yung dadaan. Hindi naman sasakyan mga kadiskarte, di ba? Kaya nilitan ko lang. Hindi maganda naman tingnan eh. Yan. Lalo na pag nasahigan yan bukas mga kadiskarte, makikita nyo bukas pag nasahigan. So yung ginamit ko palagang kawayan dyan mga kadiskarte ay butong. Yan, wala tayong tinikan eh. Wala din tayong bayog kaya butong lang ang marami tayo. Yan. So bali, 24 feet. Yan, medyo mahaba-haba. Kaya pag wala talaga siyang brace sa gitna, pinakansalo sa gitna, lulundo. So yan lang aking mga kadiskarte, yan lang aking video muna. So abangan nyo ang part 2 nyan. At mag-comment kayo kung ano ba ang mga design din ng inyong tulay. So kung paano patibayan yung gitna. Hindi kasi pwedeng tukuran sa gitna mga kadiskarte kasi pag tinukuran mo sa gitna, pag bumaha, madadala lang yung tukod. So at least ito mga kadiskarte nakahang sa sapa. Ayan, pakita ko sa inyo yung ilalim. Ayan mga kadiskarte. Walang tukod sa gitna yan mga kadiskarte. Ayan, nasa gilid lang. So yan, hindi naabuti ng tubig yan mga kadiskarte. Hanggang dito naman tubig sa ugat na to, hindi na siya matatangay. Ayan, mga nakahang yan mga kadiskarte, kaya walang tukod sa gitna. Ayan, nakapaliter A yan. Yan. Yan ang purpose ng mga kadiskarte, para hindi lumundo yung ating gitna pag inapakan. So yan. So sana mga kadiskarte, comment down below lang kayo kung meron pa bang ibang paraan para mapatibay yung gitna. So yan. Pero para sa akin mga kadiskarte ay sapat na to sa akin. Kasi ano ko na to gamay ko na to sa paggawa. At talaga namang matibay mga kadiskarte. Kahit subukan nyo kung kayo ay gumagawa din ng tulay na pansarili. Kahit kawayan lang o kaya kahoy, subukan nyo yung ganyang design. Napakaganda. So yun lang mga kadiskarte, pero abangan nyo part 2. Maraming salamat.